kapag wala tayong maisip na lutuin or hindi mo maisip ano kaya ang ulam namin bukas, isa lang ang number one na naiisip natin. It's adobo. But maraming versions ang paborito nating adobo. Merong classic, merong puti, merong sa atsuete, but one of my favorites is adobo sa gata. So, let's make it. It's very, very simple. Kung iniisip mo, naku, kailangan pa ba ako maggadgad ng gata? Hindi, because today, of course, I'm going to use my favorite Jolly Coconut Milk. It's ready to use. Hindi mo na kailangan umakyat pa sa puno at bumaba, maggayat. Hindi mo na kailangan magpakapagod. All you need is buksan mo lang yung lata, oh. Easy open ka, oh, diba? And buksan mo lang, ganyan lang kasimple. Super dali, hindi ka pahihirapan nito. Sana all, hindi ka pahihirapan. Ayan. So, my Jolly Coconut Milk, very easy to open. And of course, ang kanyang lasa ay very natural. Lasang gata talaga. Binuksan ko na yung aking apoy and I have here a small kasirola na huwag ka masyadong gumamit ng mataas. Yung tamang-tama lang, this is called a bracer. You want to use a bracer kasi later on, i-reduce natin to, patutuyuin natin yung ating adobo. But first, palambutin muna natin. I have here my pork meat. This is liempo na binili ko na isang slab and then kinat namin into approximately mga 1 to 2 inches cube. Nasa sayo, kung gusto mong mas manipis, pwede mong mas panipisin, lagay mo lang dyan. The process is very, very simple. Parang nagluluto ka lang din ng ordinaryong adobo mo. And then you just put your onions, finely chopped onions. And then this is garlic, of course. Bakit po hindi ka nagigisa? Sa probinsya po namin, nagigisa po kami. Yun po ang tinuro ng lola ko. And doon po sa probinsya namin, adobo queen po siya. Oh well, dito kasi sa probinsya namin, walang adobo queen. And ang turo ng nanay ko, ayan, ganyan lang, pagsamasamahin mo lang. Kasi di ba, it doesn't have to be complicated. Pero syempre, ang tip ko sa'yo, sundin mo pa din yung turo ng lola mo. I'm sure masarap din yon. So yan, nilagay ko lang yan. And then you put your soy sauce, vinegar, ginger. Lagyan mo ng ginger. This is laurel. Whole black peppercorns. Kung gusto mong durog, pwedeng durog ang ilagay mo. This is green chilies. Ilalagay ko na yung kalahati ngayon. Ang dami ko talaga maglagay nito kasi favorite ko na medyo may spice. So actually yan, puputulin ko. And then, you put 2 to 3 cups of your Jolly Coconut Milk. Maglalagay ako ng mga 1.5 lata. Eh bakit naman po ganyan kayo? 1.5? Hindi mo pa sinagad. Well, yung kalahati kasi, mamaya natin yun ibubuhos sa huli. Para nandun yung fresh coconut flavor and aroma mamaya. Ngayon kasi, gagamitin natin to as a bracing liquid. So what's going to happen is, papalambutin mo yung karne na nandyan na yung gata. So manunuot yun dun sa kaloob-looban ng meat mo. Kaya pag kinain mo, kahit tuyot, adobong tuyo na siya, lasang-lasa mo talaga yung gata hanggang sa loob ng karne. Bawal po kami kumain ng baboy, chef. Hindi na po ba ako pwede magluto niyan? Of course, pwede. Masarap din to kung ang gagamitin mo ay beef. You can actually use brisket o kaya kenchi. Yung shank, pwede mo din gamitin. Ang pinagkaiba lang, medyo mas matagal ka magbre-brace. Kung dito, 30 minutes, malambot na yung pork meat mo. If you're using beef, it would take you around 1 to 2 hours. And you can also use chicken. Pwede ka din gumamit ng manok.
Walang problema. So, what I'm going to do is, I'm going to put the lid and i-brace ko to for around 30 to 45 minutes or until fork tender na yung ating karne. Okay. So, ayan. It's been around 35 minutes. Medyo makapal kasi yung hiwa ko nitong baboy. 35 to 40 minutes halatang hindi nagta-timer. Nakikita mo ngayon, nilakasan ko na yung apoy. Malambot na kasi yung baboy. How would you know? Well, ano-anuhin mo ng konti. Ayan, no? See? Kita mo naman, kutsara lang yung gamit ko. Ngayon, nilakasan ko na yung apoy. Paglalatikin ko na yung gata. Ayan, nakikita mo na, di ba? Parang nagmamantika na siya. This is now the final step. Tinutuyo na natin yung adobo. This is really optional. Kung halimbawa, nakita mo na malambot na yung baboy or yung karne and gusto mong may sauce, pwedeng tumigil ka na kanina. Pero ako kasi, nasanay talaga kami na ang nanay ko, ang turo niya is sa adobo, patuyuin mo para talagang manuot yung lasa and mag-caramelize yung karne. Ayan, so nakikita mo, huwag ka matakot na naku po, mantika po yan. Hindi po, mantika nga po yan, pero yan po ay mostly from the gata. So, huwag ka mag-alala. Masarap na masarap yan and hindi naman masama for you. Basta in moderation. Okay, ayan na. Naging oil na siya. And hindi ko inaaksaya yung mga naninikit na yan sa gilid. Sairin nyo yung mga naninikit na yan sa gilid. Ay, ang sarap. Tingnan mo naman yan. And then, ilalagay ko ngayon may remaining green chilies. Okay, so ayan, makikita mo, nag-caramelize na siya and talagang naglatik na yung ating gata. Bonggang-bongga to, oh my gosh. So now, paano po yan? Wala na po ng sauce. Wala na pong sauce, wala na kaming maisabaw. Dito sa final step na to, or sa final stage, pwede mong isiso ng konti, pero sa akin kasi tamang-tama na yung kanyang lasa. Magbuhos ka ng remaining, magbuhos na, mimilansik na. Maghinaan ko lang, ha? Magbuhos ka ng remaining gata. Ilagay mo lang yan, di ba? Nakikita nyo, natatakot ako. Di ba? Okay, and then patayin mo na yung apoy. Kung gusto mo lang naman, kung ayaw mo, pwede namang walang ganyan. See? My gosh, I really love this. Binuksan mo lang and you see it's really 100% pure gata. Very accessible, very easy to use. At syempre, ang lasa niya is talagang lasang-lasang gata ang iyong Jolly Coconut Milk. Okay, ayan. So, may sarasa ka na. Just in case naman na nagbago yung isip mo, gusto mo ulit tuyot, buksan mo ulit yung apoy mo, and then, i-reduce mo lang ulit siya. See? Ganun lang kadali. I love it. Dito talaga with Jolly Coconut Milk and Jolly products, endless ang possibilities. You can prepare special meals for your family and friends and customers using their trusted canned products, particularly the coconut milk and cream. May coconut cream din po sila. Okay, ayan na. Bonggang-bongga na ang ating adobo sa gata. Pwede mo din palang lagyan yan ng hard-boiled eggs if you want. Optional, pero ako, I'll just leave it like this. Pipicturean ko muna. Sabi nila maganda daw pag may itlog. So, lagyan natin yung itlog. At saka, syempre, ang itlog, pamparami din yan. Especially ngayong mamahal na mga paninda. Okay, now, our favorite part, tikman natin. I'm sure may tanong kayo. Tatagal din po ba yan? Katulad ng tinatagal ng adobo? Mahaba din po ba buhay niyan? Well, the good news is, yes. Dahil pinatuyo natin ito, tatagal po ang buhay nito. Just like your ordinary adobo. Kahit hindi mo i-ref. Ay, my gosh. Ayun, kitang-kita mo yung paglalatik.
Tsaka ang bango. Kung naaamoy mo, amoy na amoy mong gata. Yung parang, if I may use the term, parang amoy probinsya. Amoy probinsya siya and ang lambot ng karne. I love it. Ang galing-galing ko. Ay, nagbuhat ng sarili. Let's taste. Siyempre with kanin. Sorry po, may buto. May buto. Niluwa ko na yung buto. Ang sarap. Literal, alam mo, kaya siguro pinakagat yung buto sa akin. Para ma-feel ko na hanggang doon sa buto, tagos sa buto yung lasa ng mga flavorings. Lasang-lasa mo yung coconut. Huwag ka na maghintay pa, gumawa ka na nitong adobo sa gata because super bongga. I'll see you soon. Pa para 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 pa para